So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PG Vergara of Linyada ng Mamay. So panibago na namang tanungan and sagutan sa inyong mga katanungan dito sa comment section. Mga kamanok, ito na naman yung ating segment na kung saan priority ko po kayong sagutin. Priority ko po na magbigay ng kaalaman tungkol sa inyong mga katanungan dito sa ating pagmamanok. So, huwag natin masyadong patagalin. Huwag niyo sana kalimutan na pindutin yung subscribe button at i-like yung video ito para sa mas marami pang content and videos na ating mapag-usapan. Okay? So, itong mga katanungan nyo, akin pong isa-isang babasahin at sasagutin. Okay? So, mega shoutout muna kay Kinto Kokoy. Ayan. So, tanong niya is, good evening po, Idol. Ano po ba ang mabisang gamot sa sobrang halak ng manok? Sana po ay matulungan nyo ako. God bless po. Okay? So mga kamanok, pagdating sa halak, madali lang po yan mga kamanok. Hindi nyo po kailangan problemahin yung halak ng inyong mga alaga. Ang kailangan lang natin dyan is agarang paggamot o agarang antibiotic na maibigay sa kanila. Okay? So ano ba yung first step na kailangan nyong gawin upang ang isang manok ay mabilis pong gumaling pagdating sa halak? Kailangan mga kamanok, linisin po ninyo yung mga air passage. Pag sinabing air passage, yung mga nilalabasan po ng hangin sa katawan ng manok. Especially dito sa ilong, sa bibig at sa lalamunan. Diyan naman po kadalasan na kumakapit yung respiratory disease eh. Kapag po kasi may sipon, barado ang ilong, o kaya naman is matagal na yung sipon, meron pong natutuyo na parang kulangot dyan. Hindi po natatanggal yon. So, bukod doon, meron pang mga likido na tumutulong ganon. So, sipon po yun mga kamanok. Kailangan po muna natin yung idiklag. Okay? So, pwede nyo pong ipasok ang inyong kamay sa bibig ng manok para po mailabas niya yung sipon, yung namuong plema. Okay? Inyo pong i-rub. Rub po, pag sinabing rub, inyo pong medyo paano ko ba sabihin? I-press yung kanilang ngalangala para po lumabas yung namuong sipon dito sa kanilang ilong. So, makakatulong po yun para ang manok ay makahinga ng maayos. Kasi masakit po sa ulo, nakaka-stress po pagdating sa manok kapag kabarado po yung kanilang ilong. Pag hindi po natin nadidiklag, na-stress po yung manok, nanghihina. So, kailangan po natin yan, So, i-rub nyo po yung ngalangala, then makikita nyo lalabas po sa ilong yung plema. Okay? The same time, yung kanila pong lalamunan, linisin nyo po. Tapos, yung pinaka-Adam's apple, napakahalaga nito. May Adam's apple po yan na may buta sa gitna. Yun po ang kailangan yung linisin ng cotton buds na mayroong Bactidol. Yun po kasi ang tumutunog. Yun po ang nagwiwisil na parang pito. Pag po meron yung malagkit na laway, yun po yung tumutunog na naririnig po ninyo. Kaya po nawawala ng boses yung manok natin eh. Sa katagalan na hindi nyo po yan nagagamot, napapagaling, lumalala po. Hanggang sa maubusan ng boses, mapaos ang ating mga manok. So, ang ating pong mga alaga is stress na kapag kaganon. Kapag ang manok ay tumilaok at hindi nyo narinig o kaya paos, malamang sa malamang ang manok ninyo ay stress na po yon. So, ano pong antibiotic ang ating ibibigay right after na malinis po ninyo yung lalamunan, yung Adam's apple, yung alangala at yung ilong. So, until 500 po for 5 days po tayo. Okay? So, sa unang araw, huwag nyo nang patukain, huwag nyo nang bigyan ng pagkain, tubig na lang po. Then, sa pangalawang araw, bigyan nyo ng konting pagkain lang. Then, mas maganda nga, bago kumain, magbigay kayo ng antibiotic. Then, bigyan nyo ng konting pagkain. Then, tubig. Okay? Sa hapon, huwag nyo nang subuan. Pero kung may budget, maaaring subuan nyo rin po ng antibiotic. Maaari po yon. Pero pwede rin pong 1 times a day lang po. 1 time a day lang po ang pagbibigay natin for 7 days. So, after 7 days, mga kamanok, makikita nyo, muling sisigla yung inyong mga manok, maririnig nyo na silang tumitilaok, at hindi na po sila may stress. Okay? So, yun po ang paraan ko. At kung kayo ay naguguluhan o kulang pa yung explanation ko, may video po akong ginawa na actual, step by step. Hanapin nyo na lang po. Okay? So, next, galing kay Shaniel. Ayan. Idol Mamay, matanong ko lang po, paano po magpalabas ng mga low station na manok? Kasi puro po matataas ang manok ko. Actually, yung pagiging low station, may ilang dahilan yan. Pwedeng genetics, especially yung mga linyada po ng lemons. Mabababa po yan. Yung linyada ng, actually yung Boston,
mabababa din yan eh. Na-improve na lang na-improve. Okay? Ano pa bang mga mabababa? Depende kasi yan eh. Kapag masyado nang napupuro yung isang linyada, bumababa po siya. At kung gusto mo na magkaroon ng mas mababa na heights, eh syempre, wag kang magtaas ng standard pagdating sa breeding. O kaya naman, ang gawin mo, i-inbreed mo ng i-inbreed. Bababa po yan. Bababa po yung istasyon, diliit po yung mga palahi mo. Ganun po ang paraan. So, nagtataka lang ako, yung iba gusto maging matangkad yung mga alaga, tapos ikaw naman, gusto mo mababa. Okay, mabababa. Okay? So, next, from Boots. Okay? Linyada ng mamay, paano po ba magpa-adapt ng bagong pagkain sa manok? Kasi newbie lang po ako sa pagmamanok. Okay? So, medyo hassle po kasi kapag nag-i-endorse tayo or nagbibigay tayo ng pagkain na hindi po sila sanay kainin. So, possible hindi nila ubusin yan. Possible mamayat muna ang isang manok kapag habang ibinibigay ninyo yung setup ng pagkain na inyong ipinakikilala. Pero mas makakatulong at madali po nilang ma-adapt yung pagkain kung ipa-fasting niyo po sila. So, ang gawin nyo, bacterial flushing, purga, ligo, then inject tayo ng supplements, then bacterial flushing para masigurado natin na walang sakit yung manok, then saka po tayo mag-introduce ng panibagong feeding sa kanila. Mas magugustuhan po nila yan, mas i-intake po nila yan. Bakit po? Tataas po ang appetite ng manok dahil po nag-priming tayo, dahil po tayo nag-fasting, dahil po tayo nagpurga. So ngayon, pagka nagutom yung manok, kakainin talaga niya. Then, next thing na kailangan mong gawin para ma-adapt talaga, bawasan mo po ang dami ng pagkain. Sa parang yan mga kamamay, uubusin nyo yung pagkain sapagkat mataas yung appetite eh. Mabilis yung panunaw ng manok. Kaya no choice yung manok para kainin yung kung ano yung nasa kanyang feeder. Kaya kung kayo is magpapa-adapt ng panibagong pagkain, for example, Jackie Oats, o kaya ay panibagong pellets, panibagong uri ng patuka, ganyan po, bawasan nyo ang dami ng pagkain, then i-fasting nyo muna po sila. Okay? So, next, diba, sunod na tanong natin. Okay. From Gary Solomon, ayan, Idol, pwede bang i-breed ang asil sa mga sweaters? Okay? So, yan po ang karaniwan na ibinibreed ng mga breeders, hindi lang dito sa ating bansa, maging sa ibang bansa. Sweater asils, napakaganda pong linyada niyan kapag kaya na i-breed po ninyo. Gumaganda po ang bone structure ng mga sweaters at ang alam naman natin ng mga sweaters, magagandang manok yan. Kapag kaya binread natin sa asils, gumaganda ang bone structure, ang estasyon ng manok at the same time, yung pagiging quality ng manok. Napakaganda mga kamanok. Yan po talaga ang kalimitang ibinibreed ng mga breeders ng mga farms dito sa atin at sa ibang bansa. So yung asils talagang napakamahal din pagdating sa ibang bansa. Kapag tayo acquire, pag tayo ay kukuha ng mga asils na linyadang ganyan, napakamahal, 50,000 or 100,000 and so on and so forth. Okay? So kaya kung kayo magbibreed ng asils, maganda rin po pagdating sa mga sweaters. Okay? So next, from Rolly Balubayan. Ayan. Boss, saan po nakakabili ng fermented Jackie Oats at paano ang paggamit? Actually, ang Jackie Oats po, hindi pa po yan fermented pagka binili po ninyo. Meron po tayong ibig sabihin, meron po tayong tinda. Dito, ilalagay ko na lang po dito sa baba ng video ito. Pwede pong dito kayo bumili. Pwede rin naman po sa ibang agribet. Pero sa mga malalaking agribet supply po kayo magtatanong. Wala po yan sa mga maliliit na agribet supply kasi nga po, bibihira po silang bumili ng ganyan kasi hindi po yan kilala ng ibang mga magmamanok. Okay? So, kung kagaya po ng mga newbie, hindi po yan kilala. Okay? So, pero napakaganda po yan mga kamanok pagdating sa ating mga alaga kasi po, pinabibilis niya ng panuno ng manok. Then, meron po yung amino acid na tumutulong upang mawala yung sapola at taba ng inyong mga manok. Meron po yung calcium and natural vitamin B12 na pinapaganda po ang sirkulasyon ng dugo, pinapupula ang mukha at katawan ng inyong mga alaga, yung kanilang mga paa, shiny feathers. At the same time, calcium, pinapaganda po niya ng bone structure ng inyong mga manok. Kaya po napakaganda. Sa pag-ferment mga kamanok, kung gano'n karami ang inyong fermented Jackie Oats, gano'n din po kadami yung tubig na inyong ilalagay. For example, naglagay kayo ng 2 kilo sa isang taro, kalahating taro.
punuin po ninyo ang taro ng tubig. And make sure mineral or distilled water po ang inyong gagamitin para po maiwasan natin na magkaroon sila ng mga parasites o yung mga mugots doon sa inyong ibinabad. So, after 1 week, pwede nyo na po yung ihalo sa pagkain ng inyong mga alaga at magugulat kayo, napakaganda po niya sa kanilang sistema. So, paano mga kamanok, yan lang muna sa ngayon ang ating topic, ang ating mga katanungan na sasagutin. Sana huwag kayong magsasawa na mag-comment, na maglagay ng inyong mga katanungan dyan. Para sa ganun, next video may pag-usapan tayo tungkol sa pagmamanok. So, paano mga kamanok, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.